Sasabog na yata ang aking ulo. Hindi ko alam kung dala lang ng gutom ko ang pananakit ng ulo ko ngayong umaga. Mababaliw na yata ako sa kaiisip. Sa tingin ko nga pwede na yatang pumutok ang mga ugat sa aking utak sa lakas ng pintig ng mga ito sa aking sentido. Sino ba naman ang hindi sasakit ang ulo? Ang teacher ko sa MAPE. Isasali daw kaming 6 sa isang arts contest. Kami? Kaming 6? Ang una kong natanong ay, bakit kami? Mahihibang na yata ang aking guro kung sabihin niya sa akin ang pinakamasamang balitang natanggap ko sa buong buhay ko. Natagpuan ko na lamang ang aking sariling umatang ngunit wala akong maunawaan sa sinasabi niyang talentado daw kami, kaya kami ang napili niya. Talentado? Si Emma, si Ruth, si Sofia, si Christine, si Levi at ako? Karaniwan naming naririnig sa kanila na kami walang-wala na ikukumpara sa ibang estudyante na namamayat pag ang mataas na estado pagdating sa academics. Basta ang tanging naiisip ko lang ay wala kaming special na talento. Hindi katulad ng sinasabi ng guro kong ito sa MAPE na may potensyal daw kami. Ang kailangan lang daw ay mailabas ang tatago naming galing. At ang isang paraan daw ay ang paglahok namin sa sinasabi niyang arts contest. Si Emma daw ang gagawing leader sa baile sa kalye o street dance contest para sa Arts Fest. Leader talaga? Oo, magaling siyang sumayaw. Iyon ay sa tingin ko pero hindi ko sigurado kung ganun din ang tingin ng iba. Ewan ko kung anong nakita ni Ma'am sa kanya upang maging kwalipikado sa contest na yon. Isa lang naman siyang hamak na bully ng aming classroom. Wala siyang ibang ginawa kundi mangulit, manakit, o mangasar ang mga classmates ko para lang mapansin. Sa tingin ko ay napakakomplikado ng buhay niya. Sa pakiwari ko ay mahina siya. Kaiba sa ipinapakita niyang tapang kapag siya ay nananakit o nanlalamang ng kanyang kapwa. Akala ko ay malakas siya, pero tamang hinala kong may problema siyang itinatago. Siguro nga totoo ang nababalitaan kung may namumuong bagyo sa kanilang tahanan. Kaya siguro siya nananakit. Dahil kahit siya, may sakit ding iniinda sa kanyang kalooban na hindi niya mailabas. Ngunit sa kabila nito ay may nakita ang aking guro sa kanya. May kakaiba siyang galaw kapag umiinda kasabay ng isang tugtugin. May kakaibang pitik ang kanyang mga daliri. May kakaibang indayog ang kanyang katawan at may kakaibang emosyon ang saling ng kanyang mga kilos. Pero kahit kailan, hindi ko pa siya nasaksihang sumali at magtanghal sa harap ng maraming tao. Kung sakali, ngayon pa lang kung makukumbinsi ko siya, sana hindi niya ako ibuli. Ito naman si Ruth. Kararating pa lamang niya ng aming silid-aralan, ay kaagad na niyang ilalabas ng kanyang cellphone para mag-selfie. Wala siyang inatupag kundi kuhanan ng kanyang sarili sa camera kapag first period namin. Hindi ko alam kung bakit nahuhumaling siya sa pagsiselfie. Ito ba ang nakita ni Ma'am sa kanya para isali siya sa Siniliksik contest? Paggawa ito ng short film, hindi ng selfie sa tingin ko. Pero minsan, nakita ko siyang may dalang camera. Ang gandang camera. Sa tingin ko nga, mamahalin yun. Nakita ko siya sa may garden ng aming eskwelahan. Kumukuha ng litrato. Seryoso siya. At sa pagkakataong yun, hindi siya nag-selfie. Mahusay niyang kinuhanan ng litrato ang iba't ibang view o subject sa harding iyon. May itinatago din palang misteryo ang babaeng ito. Ngunit, may takot siya. Takot siyang ipakita sa lahat ang natatago niyang talento. Ang kanyang mga litrato ay tila ba kanyang tinig na may gustong isigaw sa mundo. Ngunit ang mga litratong ito ay nakukulong lamang sa kanyang camera. Siguro dahil dito, nakita ni Ma'am na dapat niyang ilabas ang kanyang talento at ipakita ito sa mundo. Eto naman si Sofia. Nakilala ko siyang matapang at
palaging may nais patunayan. Hindi sa sarili, kundi sa magulang. Napakataas kasi ng expectations nila sa kanilang nag-iisang anak. Mahusay siyang umawit. Malaanghel ang kanyang boses. Madalas ko siyang nakikitang nagpa-practice. Ginagawa ang lahat upang balang araw ay pagmalaki din siya ng kanyang mga magulang. Wala siyang ibang nais, kundi maging champion. Ngunit, lagi siyang bigo. Ni isa, wala siyang naiuwing karangalan. Gusto niya, laging number 1. Ito naman si Levi. Pangarap niyang maging artista, pero ayaw ng mga magulang niya. Dahil ang gusto nila, maging isa siyang tanyag na doktor. Palihim siyang sumasali sa mga artista search, pero hindi siya pinapalad na makuha. Mahusay siya sa pag-arte. Hindi man siya sinusuportahan ng mga magulang, patuloy pa rin siyang nagsusumikap at pilit na inaabot ang kanyang mga pangarap. Ito naman si Christine. Tahimik at mahiyain. Magpinta ang kanyang first love. Tinuturing niya itong bahagi ng kanyang pagkatao, ng kanyang puso at kaluluwa. Biktima siya ng broken family at alipin ng pananakit at pang-aabuso mula sa kanyang ama. Ang pagpipinta ang kanyang boses. Sinasalamin nito ang kanyang kaluluwang puno ng sari-saring emosyon. Mahusay siya sa kanyang mga ginagawa. Lahat ng makakaya niya ay kanyang ibinibigay. Mahiyain man siya, ngunit hindi niya pinapalampas ang bawat oportunidad na dumarating sa kanya. May angking husay siya at kakayahan. Tiwala akong may papanalo niya ang pintahusay sa Arts Festival. Habang tumatakbo sa isip ko ang bawat kwento nila, doon ko napagtanto na bawat tao ay biniyayaan ng angking talento. Hindi pwedeng pinanak ka sa mundong ito nang wala kang halaga o pakinabang. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, kasamang natatangi mong galing na dapat alamin, palaguin at pagyamanin. Walang taong perpektong magkapareho. Nilikha tayong pantay-pantay, ngunit magkakaiba sa maraming aspeto. Hindi man tayo magkakatulad ng aking kakayahan, yung isa lamang ang sigurado. May silbi ka, may silbi kami, may pakinabang, may talento. Ikaw na ang bahala kung hahayaan mong ito'y mabulok, may basura, at maibaon ng lamang sa ilalim ng lupa, o ituturing mo itong isang butil na maaari mong itanim, alagaan, at palaguin. Mamili ka, talentong nahahasa o talentong baliwala. Pero kami, pipiliin naming maging matapang. Matapang na lumalaban. Hindi namin dapat sayangin ang kung anong pinagkaloob ng may kapal sa amin. Bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang galing, ngunit iisang layunin. Emma, Ruth, Sofia, Christine, Levi at ako? Talentado? Sa tingin ko'y oo. Bukod sa may re-represent namin ng pangalan ng paaralan, siguro nga'y ang kompetisyong ito ang magiging susi upang maipakita ang aming talento. Siguro nga'y tama nga ang aming guro, kaya kami ang kanyang napili dahil naniniwala siya sa aming kakayahan. Kung lahat sila'y sinasabing hindi namin kaya, papatunayan namin sa kanila na kayang-kaya namin. Takot. Mayroon kaming espesyal na talento na takot kaming ipakita o ibahagi sa mundo. Ang mga ito ay ang susi upang mabayagpag kami sa kanya-kanya naming disiplina. Ito ang sandata namin. Ang talento namin katuwang singing na siyang nagbibigay ng ibayong pag-asa sa mundo na nawawalan na ng sigla. Ang kultura natin, unti-unti lang nananamlay sa puso ng bawat tao. Sino ba ang maaaring asahan sa muli nitong paglago? Isang artist, hindi ba? Kung ngayon ang singing ay aspetong nakahiwalay na sa buhay ng tao,
Maaari itong manumbalik bilang bahagi ng buhay ng isang tao. At kaming mga artist, mga talentado, ang maaaring maging instrumento sa muli nitong pag-usbong na siyang babago sa mundo. Ito marahil ang isa pang malalim na dahilan ng aming guro kung bakit nais na kami mamulat sa angkin naming mga talento. Hindi lamang maging isang artist, kundi isang responsableng artist na may layuning buhayin muli ang pagbubuklod ng sining at kultura sa ating mundo. Ikaw, natanong mo na ba sa sarili mo kung paano mo magiging instrumento ang iyong talento sa pagbabago ng mundo?